Lipunan 5, Term 1, Week 4. Kaugnayan ng lokasyon sa paghubog ng kasaysayan. Revised K-12 curriculum with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa kaugnayan ng lokasyon sa paghubog ng kasaysayan. Mga kasanayan. Unang araw. Maikling balik-aral. Paano to? Punan ng wastong sagot ang graphic organizer sa ibaba. Pinagmulan ng mga sinaunang tao sa Pilipinas. Maaari mo bang sagutin ang ipinaliliwanag sa pamamagitan ng magaling, teoryang Austronesian at teoryang core population? Nababakas sa pamamagitan ng mga labi o kasangkapan ng tama, taong tabon, taong kalaw, at Homo luzonensis. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Para sa unang katanungan, ano-ano ang mga katangian ng Pilipinas bilang isang arkipelago? Ang Pilipinas ay isang arkipelago na binubuo ng mahigit 7,000 isla, napapaligiran ng dagat at nahahati sa Luzon, Visayas at Mindanao. Pangalawang tanong, bakit mahalagang matukoy ang lokasyon ng Pilipinas sa globo at mapa? Mahalagang matukoy ang lokasyon ng Pilipinas sa globo at mapa upang malaman ang tiyak at relatibong kinalalagyan nito, mga karatig bansa at epekto nito sa klima at kalakalan. Pangatlo, ano ang mahalagang papel ng lokasyon ng Pilipinas sa paghubog ng kasaysayan? Mahalaga ang lokasyon ng Pilipinas sa paghubog ng kasaysayan dahil naging daanan ito ng kalakalan at dahilan ng pananakop ng mga dayuhan noon. Paghawa ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Para sa unang gawain, subukin natin #susing salita ng aralin. Para sa unang termino, kahulugan. Ito ang eksaktong lugar kung saan matatagpuan ang isang tao, bagay o lugar. Ano ang tamang sagot? Ito ay lokasyon. Pangalawa, ito ay tumutukoy sa maliliit at malalaking na pulo na napapalibutan ng tubig o karagatan. Ito ay arkipelago. Pangatlo, ito ay tumutukoy sa angular na distansya, pahilaga o patimog mula sa Ecuador o equator. Ang tamang sagot ay latitude.
Pang-apat, ito ay tumutukoy sa anggular na distansya, pasilangan o pakanluran mula sa prime meridian. Ito ay longitude. Pagproseso ng pag-unawa. Para sa titik A, ang Pilipinas bilang arkipelago at bahagi ng Timog Silangang Asya. Kinalalagyan ng Pilipinas sa mundo. Mapa ng Timog Silangang Asya. Aralin natin, lokasyon ng Pilipinas. Ang lokasyon ay tumutukoy sa tiyak na kinaroroonan ng isang bagay o lugar. Mahalagang matukoy ang lokasyon ng Pilipinas sa Asya at sa mundo gamit ang globo at mapa. Ang globo ay ang pabilog na representasyon ng mundo. At ang mapa naman ay ang patag na representasyon nito. Ang Asya ay nahati sa 5 rehiyon. Ang Silangang Asya, Timog Silangang Asya, Timog Asya, Kanlurang Asya, at Hilagang Asya. Ang Timog Silangang Asya ay matatagpuan sa silangang bahagi ng Indian Subcontinent at Timog China. Saklaw ng rehiyon ang 10.5 bahagi ng Asya. Ang Pilipinas ay bahagi ng mundo. Isa ito sa mga bansa sa kontinente ng Asya. Partikular, matatagpuan ito sa Timog Silangang Asya. Ang lokasyon ng Pilipinas ay maaring matukoy gamit ang mga likhang isip na guhit na makikita sa mapa o globo. May 2 pangunahing paraan sa pagtukoy ng lokasyon. Ito ang tiyak na lokasyon o absolute location sa Ingles at relatibong lokasyon o relative location sa Ingles. Para sa titik A, tiyak na lokasyon o ang absolute location. Ang absolute o tiyak na lokasyon sa pagtukoy ng eksaktong kinaroroonan o posisyon ng isang lugar o bansa sa daigdig. Matutukoy ang absolute na lokasyon ng isang lugar o bansa kapag pinagsama ang linyang latitude o latitude at longitude o longitude. Pagmasdan mo. Talakayin natin ang mga mahalagang linya sa mapa at globo. Una, grid. Ang tawag sa nabubuong malaparihabang espasyo sa ibabaw ng globo. Tumutukoy ito sa mga guhit na nililikha bunga ng pagtatagpo ng mga linyang longitude o ang patayong linya at latitude o ang pahalang na linya sa mapa o globo. Pangalawa, longitude. Ang anggular na distansya, pasilangan o pakanluran mula sa prime meridian o pahiga. Pangatlo, prime meridian. Ang naghahati sa globo sa 2 bahagi, ang silangang hating globo at kanlurang hating globo.
Tinatawag rin ito na Greenwich Meridian dahil bumabagtas ito sa Greenwich, England. Pang-apat, latitude o latitude. Ang angular na distansya, pahilaga o patimog mula sa Ecuador o ang patayo. Panglima, Ecuador o equator. Ang matatagpuan sa gitnang bahagi ng globo na may pantay na layo mula sa North Pole at South Pole. Ngayon ay basahin mo ang bahagi ito at pag-aralan. Para sa titik B, relatibong lokasyon o relative location. Ang relatibong lokasyon o relative location ay tumutukoy sa lokasyon ng isang lugar o bansa ay nakabatay sa mga kalupaan at katubigang nakapaligid dito. Katulad ng tiyak na lokasyon, magagamit din ang globo at mapa sa pagtukoy ng relatibong lokasyon ng Pilipinas. Ang dalawang paraan para matukoy ang relatibong lokasyon ay ang insular at bisinal. Ang insular na lokasyon o insular location ay paraan sa pagtukoy ng mga katubigang nakapalibot o nakapaligid sa isang lugar o bansa. Ang bisinal na lokasyon o vicinal location naman ay paraan sa pagtukoy sa lokasyon ng Pilipinas batay sa kalupaan o mga bansang nakapalibot o nakapaligid sa isang lugar. Ngayon ay basahin mo rin at aralin ang bahaging ito. Bahagi ng pag-aaral ng kasaysayan ang pagtalakay sa heograpiya ng bansa, kaya mahalaga ang patuloy na kaalaman sa paggamit ng mapa at globo upang lalo pa na maunawaan ang pag-aaral ng kinaroroonan ng Pilipinas. Mahalaga ring malaman ang kinalalagyan ng Pilipinas sa mundo upang higit na maunawaan ang katangiang heograpikal ng bansa. Ikalawang araw. Ang Pilipinas bilang isang arkipelago. Arkipelago ang tawag sa mga malalaki at maliit na pulong na napapalibutan ng tubig o karagatan. Ang Pilipinas ay isang bansang kapuluan o arkipelagong napaliligiran ng malalawak na katubigan na may kabuuang sukat na 300,000 kilometro kwadrado at may mahigit sa 7,641 na maliliit at malalaking pulo. Ang Luzon, Visayas at Mindanao ay ang tatlong pangkat ng pinakamalalaking pulo sa bansa. Bilang arkipelago, mahalagang katangian ng bansa na mas malaki ang saklaw nitong katubigan
kung ihahambing sa sakop nitong kalupaan. Ang mga katubigang nakapalibot dito ay pinagkukunan ng mga yamang dagat. Alam nyo ba na nakapagbibigay ito ng kabuhayan sa mga naninirahang malapit sa baybay dagat na dagdag sa panrelihiyon at pambansang kita? Ang Pilipinas bilang bahagi ng Timog Silangang Asya. Napakahalaga ang lokasyon ng Pilipinas bilang isang bansa sa Timog Silangang Asya. Ang magandang estratehikong lokasyon nito ay may malaking kinalaman sa paghubog ng kasaysayan. Naging dahilan ito ng pagtungo sa Pilipinas ng mga Austronesianong nagmula sa Timog China. Malapit ang Pilipinas sa kalupaang Asya kaya napadali ang migrasyon ng mga katutubong Negritos, Indones at Malay at iba pang pinaniniwalaang mga unang taong nanirahan sa bansa. Ang lokasyon ng Pilipinas ay naging bentahe rin sa mabilis na pagunlad ng kalakalan sa mga kalapit bansa nito gaya ng China, India, Japan at Saudi Arabia. Ang Pilipinas ang naging sentro ng pamamahagi sa iba't ibang produkto mula sa Timog Silangang Asya dahil daanan ito ng mga sasakyang pandagat at panghimpapawid buhat sa maraming panig ng mundo. Bunga nito, umunlad din ang ekonomiya ng bansa, pati na rin ang kultura nito. Ang estratehikong lokasyon ng Pilipinas ay naging batayan para maging sentro ng komunikasyon at transportasyon at ang mga gawaing pangkabuhayan ng Pilipinas. May mga barko at eroplano ang tumitigil muna sa Pilipinas bago magpatuloy sa paglalakbay sa iba't ibang bansa sa Asya, maging sa Australia. Sa aspektong kultural ay sinasabing ang Pilipinas ay sentro ng pinaghalong kultura ng mga bansang kanluran at silangan. Nakasalamuhan ng ating mga ninuno ang iba't ibang mga tao sa iba't ibang bansa sa Asya at ibang mga kontinente, dala ang mayamang kaugalian, industriya, edukasyon at iba pa. Dahil na rin sa taglay na pinaghalo-halong kultura ang mga Pilipino, ang konsepto ng global citizenship ay mabilis natutunan. Ang global citizenship ay ang paniniwala na mayroon tayong ugnayan sa bawat isa sa kabila ng pagkakaiba-iba. Ito ay nakakatulong sa pagsulong ng isang lipunan na pagyakap sa mga responsibilidad sa lipunan para sa kabutihang panlahat kaysa sa pansariling kapakinabangan. Dahil sa magandang lokasyon ng Pilipinas, gumanda rin ang ating relasyon sa pandaigdigang pakikipag-ugnayan o international relations. Ang international relations ay tumutukoy sa interaksyon ng isang bansa sa mga bansa at iba't ibang pandaigdigang organisasyon. Kaya naman masasabi nating malaki ang papel na ginampanan ng lokasyon ng Pilipinas sa paghubog ng ating kasaysayan at ang patuloy na pag-usbong ng lahing Pilipino. Talakayin din natin ang lokasyon ng Pilipinas sa panahon ng mga mananakop. Ito ay kaugnay ng lokasyon sa paghubog ng kasaysayan. Panahon ng mga Espanyol.
Ang lokasyon ng Pilipinas ay isang salik kung kaya't naging kolonya ng Spain ang bansa. Matatandaang nagsimula ito nang makarating ang ekspedisyon ni Ferdinand Magellan sa Kapuluan noong 1521 at ni Legazpi noong 1565. Dahil sa mahusay na lokasyon ng bansa at mayamang kalikasan nito, naganyak ang mga Espanyol na tuluyan itong sakupin at gawing kolonya. Dagdag pa, malapit ang Pilipinas sa islang tinatawag na Spice Islands o Malacca na hinahanap ng mga Europeo para kumuha ng mga rekado o pampalasa. Ito ay nagbigay daan sa pagdating ng mga Espanyol sa bansa. Dahil dito, nagka-interes ang mga Europeo, lalo na ang Espanya, sa pagsakop ng Pilipinas at nabago ang ating paniniwala. Mula sa pagiging pagano ay ipinakilala ang relihiyong Kristyanismo, partikular ang paniniwalang Katoliko. Dumako na tayo sa panahon ng mga Amerikano. Hindi lang Espanya ang nakinabang sa magandang lokasyon ng ating bansa. Maging ang bansang Amerika ay may malaki ring ambag sa paghubog ng ating kasaysayan dahil sa ating lokasyon sa mapa at globo. Sinakop tayo ng mga Amerikano at nagtayo sila ng mga pangkaligtasang base militar laban sa pagsalakay ng mga bansa sa silangan. Ginamit ng mga Amerikano ang mga base militar bilang arsenal o imbakan ng mga kagamitang pandigma at dito rin ay nagsasanay sila. Ginamit ng mga Amerikano ang mga base militar sa Pilipinas tulad ng Clark Air Base at Subic Naval Base noong digmaan sa Vietnam. Tinipon ang mga sundalo at armas militar dito bago ipinadala sa Vietnam. Ang Pilipinas ay naging tagatustos o supplier ng mga hilaw na materyal ng bansang Amerika, kapalit ang proteksyon o pagiging alyado natin sa kanila. Panahon ng mga Hapones. Naging malaki rin ang impluwensya ng lokasyon ng Pilipinas noong panahon ng mga Hapones. Sinakop ng mga Hapones ang Pilipinas noon dahil sa alitan nila ng mga Amerikano. Nangyari ito noong kontrolado pa ng mga Amerikano ang mga base militar sa Pampanga at Zambales. Sa ngayon ay wala na ang mga base militar na ito sa ating bansa. Pinatnubayang pagsasanay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito. Narito ang mga tamang sagot. Ikatlong araw. Pagninilay sa pagkatuto. Mga pamprosesong tanong. Basahin at sagutin. Pagsusulit. Paano to? Basahin ang mga pangusap at piliin ang tamang sagot. Una,
Ito ay tumutukoy sa anggular na distansya pahilaga o patimog mula sa Ecuador o equator. A. Ecuador, B. Latitude, C. Longitude, D. Meridian. Ano ang tamang sagot? B. Latitude. Pangalawa, ito ay matatagpuan sa gitnang bahagi ng globo na may pantay na layo mula sa North Pole at South Pole. A. Ecuador, B. Grid, C. Insular, D. Meridian. A. Ecuador. Pangatlo, isa itong paraan ng relatibong lokasyon na nakatuon sa pagtukoy ng mga katubigang nakapalibot sa isang bansa. A. Insular, B. Vicinal, C. Grid, D. Parallel. A. Insular. Pang-apat, isa itong anyong tubig na matatagpuan sa silangang bahagi ng Pilipinas. A. Bashi Channel, B. Dagat Celebes, C. Karagatang Pasipiko, D. Timog Dagat China. Ito ay C. Karagatang Pasipiko. Panglima, isa itong karatig bansa na matatagpuan sa hilagang bahagi ng Pilipinas. A. Guam, B. Indonesia, C. Taiwan, D. Vietnam. Ito ay C. Taiwan. Pang-anim, sa rehiyon na ito ng kontinente ng Asya, matatagpuan ang Pilipinas. A. Hilaga, B. Silangan, C. Timog, D. Timog Silangan. Ito ay D. Timog Silangan. Pang-pito, ito ang tawag sa malalaki at maliliit na mga pulo na napapalibutan ng tubig o karagatan. A. Archipelago, B. Bayan, C. Bundok, D. Daungan. Ito ay A. Archipelago. Pang-walo, ito ang isla na malapit sa Pilipinas na kung saan nagkaroon ng interes ang mga Europeo na naging daan sa kanilang pagdating at pananakop. A. Hawaii, B. Spice Island o Malakas, C. Taiwan, D. Thailand. Ang tamang sagot ay B. Spice Island o Malakas. Pang-siyam, ito ay tumutukoy sa mga guhit na nilikha bunga ng pagtatagpo ng mga linyang longitude o ang patayong linya at latitude o ang pahalang na linya sa mapa o globo. A. Grid, B. Ecuador, C. Insular, D. Meridian. Ano ang tamang sagot? Ito ay A. Grid. Pang-sampu, ito ang anggular na distansya pahilaga o patimog mula sa Ecuador o equator. A. Grid, B. Latitude, C. Longitude, D. Prime Meridian.
Ito ay B. Latitude. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa kaugnayan ng lokasyon sa paghubog ng kasaysayan. Maraming salamat sa pakikinig mga bata! Sana'y may natutuhan kayo. Huwag niyong kalimutan, pindutin ang like, share, at subscribe.